Filipino 5, Quarter 2, Week 7, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang kwento at pagsasalaysay ng mga pangyayaring naobserbahan sa paligid. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pag-uugnay ng sariling karanasan sa napakinggang kwento at pagsasalaysay ng mga pangyayaring naobserbahan sa paligid. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na maiuugnay mo ang sariling karanasan sa napakinggan o nabasang teksto at maisasalaysay ang mga pangyayaring naobserbahan sa paligid. Kabilang ang Pilipinas sa 17 mega-diverse countries o mga bansang napakayaman sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Sa katunayan, may mga hayop at halaman sa Pilipinas na nanganganib ng maglaho. Isa sa nanganganib ng maglaho ay ang dugong. Basahin at unawain ang kwento tungkol sa dugong. Ang dugong. Ang dugon o mas kilala sa karaniwang tawag na dugong ay hayop na naninirahan sa karagatang Indian at sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Sa Pilipinas, makikita ang mga dugong sa baybayin ng Isabela, Quezon, Mindoro, Palawan, Panay at Mindanao, subalit mayroon ding mga dugong sa ilang bahagi ng Africa, Australia at iba pang bansa sa Asia. Umabot sa 10 talampakan ang haba ng isang dugong at maaari namang umabot sa mahigit 300 kilo ang bigat nito. Nabubuhay sila sa pagkain ng damong dagat sa mababaw na bahagi ng karagatan. Dahil sa kanilang laki, umaabot sa 13 hanggang 15 buwan bago maipanganak ang mga dugong. Pagkapanganak sa isang dugong, tinutulak ito ng ina paakyat mula sa tubig upang makahinga. Habang bata pa ang dugong, lagi itong lumalangoy malapit sa ina hanggang sa matutuhan niyang kumain at lumangoy ng mag-isa. Humihiwalay lamang ito sa kanyang ina kapag kaya na nitong mabuhay ng sarili. Sa kasalukuyan, nanganganib na mawala ang mga dugong dahil sa polusyon o pagdumi ng dagat na nakasisira sa damong dagat na kanilang pangunahing pagkain. Minsan, naiipit din sila sa mga lambat na ginagamit ng mangingisda. Kung magpapatuloy ang polusyon sa dagat, hindi malayong mawala na ang mga dugong sa mundo. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa nabasang sanaysay. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, anong uri ng hayop ang dugong? Ilarawan ito. Magaling! Ang dugong ay hayop na naninirahan sa karagatang Indian at sa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Umabot sa 10 talampakan ang haba ng isang dugong at maaari namang umabot sa mahigit 300 kilo ang bigat nito. Nabubuhay sila sa pagkain ng damong dagat. Pangalawang tanong, paano nabubuhay ang dugong habang sanggol pa ito? Tama! Pagkapanganak sa isang dugong, tinutulak ito ng ina paakyat mula sa tubig upang makahinga. Habang bata pa ang dugong, lagi itong lumalangoy malapit sa ina hanggang sa matutuhan niyang kumain at lumangoy ng mag-isa. Pangatlong tanong, ilarawan ang ugnayan ng dugong sa ina nito. Katulad ba ito ng ugnayan ng tao sa kanyang ina? Tama! Habang bata pa ang dugong,
Lagi itong lumalangoy malapit sa ina hanggang sa matutuhan niyang kumain at lumangoy na mag-isa. Maihahalin tulad din ito ng ugnayan ng tao sa kanyang ina na habang bata pa ang kanyang anak ay tinuturuan na niya ito ng maraming bagay upang sa kanyang paglaki ay hindi ito mahirapan. Pang-apat, bakit nanganganib na mawala ang mga dugong? Tama! Sa kasalukuyan, nanganganib na mawala ang mga dugong dahil sa polusyon o pagdumi ng dagat na nakasisira sa damong dagat na kanilang pangunahing pagkain. Minsan naiipit din sila sa mga lambat na ginagamit ng mangingisda. At panglimang tanong, ano ang dapat gawin upang mapangalagaan ang mga dugong? Tama! Huwag magtapon ng basura sa dagat upang hindi dumumi ang kanilang tirahan na nagiging sanhi ng polusyon at maaaring makasira sa mga damong dagat na kanilang pagkain. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 2. Ibigay ang kahulugan ng bawat salita sa hanay A. Piliin ang sagot mula sa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa kaliwang bahagi ay hanay A at sa kanang bahagi ay hanay B. Para sa unang bilang, lambat. Ano ang kahulugan ng lambat? Tama! Ang sagot ay letter D. Ito ay kasangkapan mula sa nilalang sinulid o lubid na ginagamit sa pangingisda. Pangalawang bilang, magsarili. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter E. Magawa ang mga bagay nang walang tulong mula sa iba. Pangatlong bilang, baybayin. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter G. Lupa sa gilid ng dagat. Pang-apat na bilang, nanganganib. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter B. Nahaharap sa pinsala o kapahamakan. Panglimang bilang, polusyon. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter A. Pagiging marumi ng kapaligiran. Pang-anim, talampakan. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter C. Sukat ng haba ng katumbas ng 12 pulgada. At pang-7, damong dagat. Ano ang kahulugan nito? Tama! Ang sagot ay letter F. Anumang damo o halamang tumutubo sa dagat o sa mga batong nararating ng tubig dagat. Ngayon naman ay basahin at unawaing mabuti ang kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay Buhay Ko ang Ilog ni M.L. Tolosa. Masayang naglalaro habang lumalangoy ang magkakaibigang isdang sina Betilla, Dilis, Dorado at Chavita. Natutuwa naman ang kanilang mga magulang habang pinagmamasdan sila. Oh, huwag kayong masyadong lumayo ha. Mapanganib kapag lumayo kayo. Paalala ng ina ni Betilla. Umiwas din kayo sa mga bagay na bumabagsak sa tubig. Baka matamaan kayo. Ang susog naman ng ina ni Chavita. Opo! Ang sabay-sabay na tugon ng mga batang isda. Tila paraiso ang pamayanan na iyon ng mga isda. Tahimik ang kanilang pamumuhay. Sagana sila sa makukulay na korales na nagsisilbi ring kanilang tahanan. Malinis din ang kanilang kapaligiran. Hindi pinababayaan ng mga isda na dumumi ang kanilang pamayanan. Ito lamang ang ating tahanan at wala ng iba. Sino pa ba ang mangangalaga at mag-aandukha sa ating kapaligiran kundi tayo lamang din? Ang lagi ng paalala ng kanilang pinuno. Panatilihin natin ang kalinisang ito at kaayusan, alang-alang sa ating mga anak. Sila ang susunod sa atin para mamuno at mangalaga sa pinagyayaman nating pamayanan.
Kung ano ang nakikita nila sa atin ay iyon din ang kanilang susundin at gagawin. Kaya tiyakin ninyo na walang gagawa ng di maganda sa sino man sa inyo at sa ating pamayanan. Bawat isa ay lalong naging mapagmatsyag, mapagmasid at mapagbantay. Hanggang isang araw, Inay! Itay! May narinig po kaming malakas na ugong sa dako roon. Lumabo po ang tubig. Ang hinihingal na sabi ni Dilis. Opo, Nay. May parang malaking kutsara na may ngipin ang ipinangkukuha ng lupa sa dako roon. Ang sabi rin ni Dorado sa kanyang ina. Nasaan ang iba ninyong kaibigan? Mabuti at nakalangoy kayo kaagad pa uwi. Ang nag-aalala ang tugon ng mga magulang ni Dilis at Dorado. Hindi po namin alam kung nakaalis sila sa malaking bato na pinagtataguan nila. Naglalaro po kasi kami ng taguan. Ang mahabang tugon ni Dilis. Isang saglit pa, nanginginig na dumating sina Chavita at Betilya. Nakaalpas daw sila sa pinagkukublihang bato bago pa maitaas ang backhoe, isang mechanical na panghukay na may lamang lupa. Pinagbili na ng bawat magulang na huwag nang pupunta pa roon ang kanilang mga anak. Inalerto rin ng pinuno ng mga isda ang kanyang nasasakupan na iwasan ang lugar na iyon na pinaghuhukayan ng lupa. Lumipas pa ang maraming araw, lumalim na at lumawak pa ang pinaghuhukayan ng lupa. Marami na ang nasirang tahanan ng mga isda. Marami na ang nadurog na mga bato. Marami na rin ang isdang nawala, hindi na nakita o kaya'y namatay. Sa di kalayuan naman sa pamayanan ni Betilya, Dilis, Dorado at Chavita ay nagsimulang magkaroon ng basura. Kailangan namin ng tulong. Kailangang marinig ang aming hinaing at malaman ang aming sitwasyon. Ngunit kanino kami lalapit? Sino ang makaririnig sa amin? Paano na ang buhay namin kapag nagpatuloy ito? Ang tanong ni Dilis. Buhay ko, buhay namin ang ilog na ito. Ang kwentong ito ay mababasa sa Alab Filipino 5, mga pahina 100 hanggang 101. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 5. Isulat ang mga napansin mong pagkakaiba sa kapaligiran noon at ngayon. Itala ang sanhi ng pagbabago at solusyon upang hindi ito lumala. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sulat ang kapaligiran noon at kapaligiran ngayon. Para sa aking halimbawang kasagutan, ang kapaligiran noon. Ang kapaligiran noon ay mas malinis. Wala pang mga nagiging sanhi ng polusyon. Marami pa ang mga puno at halaman na nakakatulong upang gumanda ang kapaligiran. Mas disiplinado ang mga tao noon pagdating sa pag-aalaga ng kapaligiran. Kapaligiran ngayon. Ang kapaligiran ngayon ay marumi na. Walang pakialam ang mga tao sa pagtatapon ng mga basura sa ilog at dagat. Kahit saan sa paligid ay may mga basura. Maging ang mga puno ay palaging pinuputol at hindi man lamang pinapalitan. Maging ang ating hangin ay marumi na dahil sa mga usok ng sasakyan. Isulat naman natin ang sanhi ng pagbabago at ang solusyon upang hindi lumala. Unahin natin ang sanhi ng pagbabago. Ang sanhi ng pagbabago ay dahil sa paglobo ng populasyon ng tao kaya dumadami na rin ang mga kabahayan, mga sasakyan, mga establishmento, mga gusali, mga pagawaan at marami pang iba. Marami ng mga bahagi ng dagat ang tinatabunan upang gawing syudad. Ganoon din sa mga kabundukan. Ang solusyon upang hindi lumala ay kailangan nating linisin ang ating paligid. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Huwag dudumihan ang mga ilog at dagat. Magtanim ng mga puno at alagaan ang mga hayop sa kagubatan. Maging disiplinado ang mga tao at alagaan ang ating kapaligiran. Para naman sa pagsasanay bilang 6,
Pumili ng isang exotic na hayop na matatagpuan sa Pilipinas at magsaliksik tungkol dito. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga gabay na tanong. Para sa unang katanungan, pangalan. Ano ang pangalan ng exotic na hayop na iyong napili? Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa mga bata. Ang pangalan ng exotic na hayop na aking napili ay ang tarsier. Pangalawa, lokasyon. Saan ito matatagpuan? Ang tarsier ay matatagpuan sa mga isla ng Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Pangatlo, katangian. Ano ang itsura nito? Matapang ba ito? Ang katangian ng tarsier ay kilala bilang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. Ito ay mahaba matulog sa araw at gising naman sa gabi. Ito ay may haba na 6.5 pulgada o 6 and 30 inches. Pang-apat, kasalukuyang sitwasyon. Marami pa ba sila, ang mga tarsier, o nanganganib ng mawala? Mahirap o unti na lamang ang tsansa na makita sila at mahirap din na sila ay panatilihing nabubuhay dahil nga sa patuloy na pagkasira ng kanilang tirahan at pagiging pabaya nating mga tao. Panglima, pangangalaga. Ano ang maaaring gawin upang maalagaan ang mga ito? Ang maaari nating gawin ay protektahan ang kanilang mga tahanan upang hindi sila mawala at mabulabog. Iwasan ang paghuli sa kanila at hayaan sila sa kagubatan. Para naman sa pagsasanay bilang 7, puna ng patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Napakayaman ng ating bansa, kaya nararapat na ito ay aking pangalagaan upang hindi maubos ang mga likas na yaman sa ating kapaligiran. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!